Behold, my belly is as wine, which had no bread. It is ready to burst like new bottles. I will speak that I may be refreshed. I will open my lips and answer. Let me not, I pray you, accept any man's person, neither let me give flattering titles unto men. Sabay-sabay po tayo. For I know not to give flattering titles. In so doing, my Maker would soon take me away. Let's pray. Lord, salamat sa iyong masalita, Panginoon. Patuloy namin ang series sa Job, Panginoon. Makita namin ang medyo subtle, Panginoon, na inyong mga gusto sabihin sa amin. Hindi ko kalinaw, pero makapansin namin, Panginoon, na in comparison, Panginoon, of course, wisdom na accumulate namin through the years, sa context na ng Job, kung paano nyo later sasagutin, Lord, ng mga accusation, Panginoon, mga salitang nasasabi dito sa chapter na to, Lord. Nawa ay makarelate din kami dito, Panginoon, kung saan kailangan ang wisdom, Panginoon, ang ganitong treatment ng ibang tao sa amin or namin sa kanila. Give us wisdom, Panginoon. Ma-apply ang iyong salita. Ang tama, Panginoon. Nilang po, Lord, kayo manulat. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Nakaupo na po. Okay, balik po tayo sa Job. Tingnan natin yung mga nakaraan na ating mga pag-aralan. So, medyo mahaba yung chapter, pero actually, medyo ano lang ito, madali lang. Kasi na ba yung Job? Ang tagal na ng Job. 3 taon na ata tayo ng Job. Patapos. Bakit kasi na-skip natin. Yun, no? So, yung last natin, 1 month ago, yung una, yun natin, Job 1, 2 years ago. Okay lang yan. This time, may mga maulit na last 4 na lang, no? So, fear the Lord, sa Job 28. The fear of the Lord, that is wisdom. So, familiar na theme sa Proverbs din. Ganon din sa Job. Ganon din naman sa Psalms. And then sa Job 29, dwell as a king in the army. Maalala niya si Job yun. Remembrance of former glory. So, may mga aral din doon. Pag naalala natin yung mga past natin, na medyo nakilala din natin si Job doon. Talagang komportable, mayaman siya eh. So, hindi masama po na kung pinagpala ka talaga ng Diyos, ano mo lang, enjoy mo lang, gamitin mo sa tama. Pero, yung kaya nakilala natin sa kanya, kung gaano siya ka-komportable ng mga panahon na yon, para siyang hari, nasabi dyan. The second to the last, the days of affliction and the young punks. Okay? So, alam natin yung buong story ng Job is, afflicted siya, halos except lang yung 2 chapter. Hindi, 1 chapter lang bandang huli. So, lahat yan affliction ni Job. Pero, yung Job chapter 30, dinescribe nga yung affliction niya pa rin. Pero may mga additional dun po yung mga kabataan na nangaasar pa sa kanya. So, again, ba't natin na-aral ito? Kasi nga po para pag dumating sa atin yung panahon na yan, alam mo kung paano i-deal, no? Kasi nabanggit ko rin na umaga, minsan kahit matagal na Kristiyano na, may, parang, maganda example dyan, submarine. Alam niyo submarine? Alam niyo yung billionaire na namatay doon, di ba? Last year lang ata yun eh. Blue Ocean ba yun? Ocean. Kasi nabalita yun eh. Namatay sa Marianas Trench. Mali yung tinipid. Ayan, nagmamado yun. Namatay sila doon. So, yung mga submarine, po yan, dapat airtight. Ibig sabihin, walang papasok. So, imagine mo tayo, kaya nga tayo inaaral, parang habang nag-aaral tayo dito, pinapractice mo yung pananampalataya, natututo ka, nagmamature. So, kung ano yung pwedeng gamitin ng demonyo sa buhay mo, pwedeng pasukan ba? Dapat yun, saraduhan mo na para lalo kayo nagdadalaga, gabi na tayo iba. Kahit naman sa amin, mga magulang na yung mga pwedeng dumating na pagsubok, pag hindi mo yung natakpan, sabihin, hindi mo na-address, hindi mo alam gagawin mo doon ka pwedeng masila. Kaya tayo, ang pag-aaral natin dito, sana kunin nyo rin
Okay, obviously, iba-iba talaga yung preaching. Yun. So, nadagdag po doon yung mga young punks sa tinatawag natin, mga bata pa, pero lakas mga asaw. Yung mga nakakilala kasi kay Job yun. Muna, ginagalang siya nung panahon na siya naman ay nasa kahirapan or pagsubok, no? May mga nasabi sa kanya. Kaya ingat kayo doon. And then, medyo may kinalaman sa ating chapter ngayon yung 32. Pero last time, Job 31, daming famous verse doon. Naalala nyo, high standard or too good to be true. So, pinakita naman doon, nakilala pa rin natin si Job. Kung ano yung ginagawa niya, sinabi niyang ginagawa niya, hindi niya ginagawa. Okay? Naalala nyo pa yun, ha? Medyo 2 months ago na eh. 1 month ago lang pala, sorry. So, kaya ang title natin high standard or too good to be true kasi parang isipin mo, gaano ka ba katotoo yun. No? Pero maganda, mataas yung standard ni Job. So, sana ganun din tayo. And then, yun na po yung last ni Job. Papasok na tayo ngayon dito sa chapter 32 po. Ito na si Elihu. Nabasa natin kanina. So, hindi siya included sa tatlo. Tatlo lang po yung madalas binabanggit na friends niya. Tsaka yung iba, di na nakakarating sa chapter 32. Kaya hindi kilala itong Elihu. Siya po yung exemption pa sa mga kaibigan ni siguro ano lang siya doon. Nanunood lang. Siguro. Kapitbahay. Hindi silang close kasi mabata siya eh. So pero mag-aano din siya, babanat din. 6 chapter yan. Sunod-sunod. Naalala si Job, di ba? Job, friend, Elihu. Si Elihu tuloy. Eliphaz, Zophar, Bildad, di ba? So salitan yun, Job, tapos yung isa sa mga friend niya, Job, isa sa friend niya. Nakailang balikan yun, kung naalala yun, 3 ata. Dito, huminto na yung 3 friends niya, tapos bumanat nga si Elihu. So, ano matutunan natin dito? Umpisa na natin. Okay? So, yun na nga. So these 3 men, si Bildad, Zophar, saka si Eliphaz, nagsawa na, hindi na nagsalita. Pero di pa tumatapos yung Job. Okay? Kasi daw, ang tingin nila kay Job, is yan, self-righteous sa panahon natin. Yan ang tawag dyan, self-righteous. Kahit anong sabihin mo, hindi tumatalab. Pero kasi, ano po yan eh, later sa book, makikita natin, si Job actually yung mas tama sa kanila. So, alam nyo na ha. Pero, napansin natin dyan, pag ikaw pala, nasasagot mo yung mga katanungan sa'yo, yung accusation sa'yo, hihinto rin yung mga yan. So, pwedeng lesson natin yun. Point number 1, hindi yan magpapatuloy yung mga yan, mag-asawa din. Problema, meron pang ibang tao na hindi mga kaibigan eh. At sabi ko na sa inyo kasi si Elihu, after nito, parang di siya pinansin. Wala lang. Magsasalita siya ng 6 chapters, pero ang Diyos mismo hindi na siya address. Pero yung 3 kaibigan niya, i-address ng Diyos. Kaya sabihin na mali sila, sorry sila kay Job, at papanalangin sila ni Job. Pero si Elihu, hindi na nabanggit. So, again, ang hindi bago dito sa chapter kay Elihu, saka sa 32, marami rin po siyang tama. So, another lesson dito, pag tama. Okay? And kahit yung 3 friends niya, marami sinabing tama, may mali din tayo napansin. Pero pag tama, i-acknowledge natin na tama. Okay? Never yung, for example, may kalabang ka, may sinabi siya, tama pa rin sinabi niya. Pero dahil kalabang mo siya, galit ka sa kanya, nainggit kung ano man, sabi mo mali yun. Ingatan niyo po yan kasi may kilala kaming ganyan eh. Para lang may masabi, na hinahanapan ba ng mali, ng kalaban niya or perceived na kalaban niya. Hindi may sinabi, parang mali yun, pero actually tama pala. So, ingatan nyo yun. Amen? For example, kahit isa-isahin nyo po yung mga kulto dyan, Iglesia ni Manalo, ang dami pong tinuturong tama niyan. Gano'n naman talaga, lahat ng sinungaling, sinasabi pa rin tama yan. Parang nga makapanloko. Makukuha nyo po. Yan yung isa sa mga second lesson natin dito. I-acknowledge pag tama, pag mali. At nabanggit din sa bandang huli sa chapter 2, yung respect of person na tinatawag. Iwasan natin yan.
Okay, so yan na. So then was kindled. Dito na magkakaroon tayo ng clue eh. Kung ikaw ba nakikipag-usap ka lang, makagalit ka ba? Depende rin kung talaga sinungaling. For example, naliligaw yung mga tao. Pero makikita natin dito sa Elihu nga ay bata. Ilang beses sinabi ito, mga 3 beses siguro na nagalit siya. Okay? At pag sinabing kindled, hindi po yan kinda. Yan po yung nag-aapoy, nagsilab. Ang kanyang galit kay Job at saka sa kanyang mga friends. Lahat, no? So again, yung iba dyan ay may dahilan din naman. Pero makikita natin dito, opinion niya lang yun. Yeah, I believe, personally, I believe. Kaya hindi siya pinansin ng Diyos. Parang wala lang siya sinabi. Pero daanan pa rin natin yung kanyang mga sinabi. Okay, acknowledge natin yung tama. And then, ayun nga, yung makita natin na tama yung sinabi mo, pero in-apply mo sa maling paraan. In-apply mo sa maling tao. Iwasan nyo rin po yun. Kasi parang iglesia ng Manalo naman yan. Oh, nakita ko, iglesia ni Cristo. Di kami yun. So, tamang may iglesia ni Cristo sa Bible. May iglesia din ng Diyos. May Baptist din. May Pentecost din. Pero hindi mo, may ano pa ba? Lahat naman niya kinukuha sa Bible eh. Ang problema, i-apply mo sa ikaw ba talaga yun? Kumbaga may gap ba? May tinalon ka. So, ingatan natin yan. Okay, tuloy ko lang. And then, nagalit nga daw. Nakilala siya dito. Bakit? Kay Job muna. Dahil daw he justified himself rather than God. So, again, ito na naman yung half-truth, no? May tama siya dyan. Kasi talagang ginustified ni Job yung sarili niya. Ano siya yung justified? Sinabi niya kung ano yung tama sa kanya. Hindi niya inamin yung ina-accuse sa kanyang mali kasi hindi naman talaga. So yun yung katotohanan doon. Pero hindi po laging masamang i-justify sarili mo. Paano kung tama ka talaga? Sinasabi din po sa Bible na let your good be evil spoken of. Amen? Yung ibang medyo baguhan, medyo masigawan lang. Ay, sorry. Mali pala ako kasi style lang iba yun eh. Pag nagali siya, gusto niya, tama na siya. Bata o matanda, ginagamit yung style niya. Hindi ganun. Focus ka kung anong tama at mali. Amen? Then doon ka mag-judge. At sabihin ko na agad yung pinaka-ano natin dito, huwag kang emotion mo, kontrolin mo. Hindi ikaw yung, nag-uusap lang tayo, ba't ka magalit? Di ba? Anong magagawa nun? Yun ang tanong kay Elihu tsaka sa mga friends niya. Sa halip na, di ba, meron tayo dun sa mga nakatang chapter eh. Sa halip na kino-comfort nila si Job, nakafocus sila sa ibang bagay na wala namang masyadong importance ba. At parang kanina umaga, walang pakinabang ba. Wala namang gagawa yung argumento mo sa ngayon eh. Alamin mong saan i-apply yan. Yung dapat nilang ginawa. Itong si Elihu, mas malala po to. Anyway, so nagagalit na siya. Kasi isang bagay na ginawa ni Job, na again, tama naman na ginustify niya, pero hindi laging maling mag-justify sa sarili mo. So, yun ang mali na naman niya. And then, hindi lang sa kay Job, pati sa mga friends niya, at nagalit din. Kasi nga, ito yung dahilan. Because they had found no answer, and yet had condemned Job. So, medyo nakuha niya na mahina yung argument ng mga friends niya, ni Job sa kanya, against kay Job. Yun yung tama niya ni Elihu. Kasi yun din ang conclusion natin eh. Pero again, tanong ko, ba't ka kailangan magalit? Kung may foolish to, meron dito, hindi masyadong magaling. O ito, magaling. Ang ginagawa niya dito, parang misplace yung kanyang emotion ba, tsaka judgment, no? Tama. Galit siya na hindi naman kailangan. Yan. So, mag-iingat tayo sa ganun. Okay. Now, Elihu, actually itong chapter 32, medyo ano pa lang to. Hindi pa siya mabanat ng gusto dito. Introduction pa lang. Pero importante rin. Okay, sabi niya dyan, now, Elihu, nung tama naman ni Elihu, naghantay muna siya. Hindi siya sumabat. Okay, so another lesson, huwag ka sabat na sabat. Kasi baka out of context ka, isang oras sila nag-uusap, ngayon ka lang may sasabihin ka agad. Lalo ito, matanda yung kausap niya. So, yun ang tama ni Elihu. Naghintay siya. And then,
Naintindihan niya kasi yung matanda ay nag-uusap yung matanda. Dapat siya makinig at huwag magbida. Okay, lesson po sa atin yan. Hindi lang po yan sa edad, minsan pati sa edad sa spiritual. Kaya po, pinakita rin naman ni Jesus yan. Kung naalala niyo po sa ilang taon siya nun, 12 years old, di ba? Yung iniwan siya, yung naiwan siya sa temple, tama ba? 12? So matalino na siya, di ba? Nakikipag-diskusyon na siya. Pero hindi siya bastos, di ba? Walang problema doon. Kung naiintindihan mo, naaabot mo yung pangunawa ng ibang tao, pwede kang sumabat, pero hindi sapat pala tawag doon pag nasa proper ano. So, pwede kang makipag-usap. Walang problema. Pero huwag kang sasabat ng out of context and then out of nowhere. Ayun, kaya nagalit daw siya. Tuloy natin. And Elihu, the son of Barachel, the Buzite answered and said, I am young, and ye are very old, wherefore I was afraid, and durst not show you my opinion. Yung durst po ay past tense siya ng dare. Alam niyo na yung dare, di ba? I dare you. Yan. So tama na naman siya doon, na hindi agad siya sumagot. So sinasabi niya lang yun, ngayon, nagkakaroon tayo ng idea kung gaano siya kabata, at yung pangunawa niya, may pangunawa rin siya po, no? Sabi dito, I said they should speak, and multitude of years should teach wisdom. So tama na naman siya doon. Ano sabihin no? The more na matanda ka, dapat nagmamature ka. Ano po yung assumption po yun at tamang assumption yun? Expectation yun sa atin. Lagi ko sinasabi sa atin yun, di ba? Lumatanda ka, hindi lang sa edad, sa church, no? Kung matagal ka nang ligtas, ang expectation sa'yo, kahit may mas matanda sa ating bagong mananampalataya, sinusukat mo rin yun. Hindi ka mag-expect na bagong mananampalataya kahit matanda na yung tao. Pero bagong mananampalataya, parang babe in Christ pa rin yun. So, intindihin natin yun. Ngayon, tayo dito. So, sino pinakabago dito? Si Ate May, di ba? Yan. Pero itong mga bata, kahit paano, matagal na kayo. Sina Robles, si Pame, DM, yan. So, may expectation na kayo. Huwag kayong ganun talaga yun. Yun ang sinasabi ni Elihu na tama. Sabi dyan, the multitude of years should teach wisdom. Ganun yun. So, obviously, hindi lang yung years na nagtuturo sa'yo, yung mga na-experience mo within that year. Okay? Yung mga ganyang style ng nagasalita. Tuloy natin, but, yan, may tama na naman siya dito eh. Parang lagi natin sinasabi, yes, yung iba, matanda sa days lang. Pero, ba't hindi nga, kahit matanda na, bakit hindi nagmamature? And explain niya dito, sakto to, no? Sabi niya, there is a spirit in man. Parang inner man. Within a man. Di ba? And the inspiration of the Almighty giveth them. Naging dalawa na sila. Bakit? Kasi nga, yung isa, tsaka yung inner man. So, ang Diyos na nag-i-inspire lang, ini-inspire, tinuturuan, pero again, nasa tao minsan kasi. Okay? So, kaya expectation ni Elihu at tayo rin. Normal yan, tama actually yan. O ikaw ay nakikinig dyan, matagal na, paulit-ulit. Dapat natututo na tayo. Amen? Kaya may maraming katotohanan na sinasabi si Elihu. Anyway, sa 9, sabi niya, great men are not always wise. So again, tama na naman. Madalas, ang great man wise, pero hindi lagi. So, something to consider sa atin. At salamat nga sa inyo at nakikinig naman kayo ngayon. May akong kinikriticize for some. Si Abante man yan, si Duterte man yan. Hindi ko po dinidiscount lahat na na-accomplish nila. Hindi ganun. Sinasabi ko lang, mag-ingat kayo kasi yun nga, sinabi niya, great men are not always wise. Kung may area ng buhay nila, for example, kunwari, 100 area, magaling sila sa 85. And then, pag sinabi ko, loko-loko yan, huwag niyong tiwala dyan. Ang tinutukoy ko doon yung other 15%. Hindi yan invalid. Valid pa rin yun. Hindi ko sinasabing tanga sila sa ibang bagay na magaling nga sila eh. Obviously, may mga bagay sila magaling kaya nakarating sila doon. Sana nag-gets nyo yun. And then, neither do the aged understand judgment. So, pareho lang yun. Yung great and aged, parallel yan. Yung wise and understanding and judgment, parallel yan. So again, ang expectation sa matanda,
wise. Pero consider, hindi lagi, hindi lahat sa area ng buhay niya. Hindi lahat sa area ng buhay niya. Continue tayo. Sabi, therefore I said, hearken to me, I also will show mine opinion. So, yung ginamit niya po yung introduction na yun na gusto niya mapakinggan din siya, which is again, walang masama. Kung bata ka, may pangunawa ka, pakinggan ka namin, huwag ka lang mamimilit, titingnan natin, ano sasabihin mo. Then 11, but behold, I waited for your words. Paulit-ulit naman ito. Ang haba introduction. Kasi nga, ito na mga part nito sa 11, parang nag-a-appeal siya doon sa mga matanda na pinakinggan ko kayo. Tama po yun. Dapat makinig ka muna bago ako sumagot. So kaya niya sinasabi yun, basically para pakinggan din siya at maintindihan ng ibang tao na may pangunawa siya. Walang problema doon. I gave ear to your reason while you search out what to say. So talagang discussion na kasi ito. Hindi natin alam kung ilang araw nangyari ito. Di ba? Hindi sila kumain. Wala sinabing nag-break sila eh. No? Nag-ice cream. Wala. Pero whatever. No? Kung ano mang gano'n sila katagal, hinintay daw nila ni Elihu silang makapagsalita. And then, obviously nag-iisip siya habang siya nakikinig. So, another verse na gano'n din sinasabi, kanina is waited, ngayon naman attended. Gano'n din yun. Sa panahon natin, pag sinabi attend, yeah, pupunta ka dito eh. Pero kahit sa Bible, pag nag-attend ka, ibig sabihin minsan, give attendance to reading, sabi ni Paul, di ba? Ano sabihin ng give attendance to reading? Magbasa ka. Gano'n lang yan. Attend kasi is, pinupuntahan mo at ginagawa mo yung dapat mong gawin. Attend. So yan, so nakinig daw si Elihu, behold, there was none. Ito na. Walang sa'yo nakapag-convince. So ito yung mali po, isa sa mga mali na naman ni Elihu. Ine-expect niya ma-convince si Job sa sinasabi niya. Alam niyo yung mga bata, pag nag-uumpisa kayo nagkaroon ng pangunawa, ganyan din tayo eh. Mayroon kang opinion, ito yung alam mong tama, ngayon gusto mong dapat maintindihan ka at sundin ka agad ng ibang tao. Normal po yan. Napaka-normal yan. Pero dapat na naintindihan at natin, ang tao kasi may sariling pagpapasya. Again, pasok na naman soul winning dyan. Kahapon, sabi ko sa inyo, kala ko tatanggap na eh. Parang, yung usual na gano'n na lang ako eh. Parang nagkuklose na lang ako eh. Kami, natanggap na to. Desay ako na eh. Walang resistance. Yung mismo matatanggap na po kayo. Tayo lang po tayo. Ay, sandali lang po. Pag-iisipan po muna namin. Yung ano pa ba ang nyo? Hindi po, hindi na sinabi. Kasi I believe, walang masabi. Pero may lumalaban nga. Okay? So, kailangan natin maintindihan yun. Mga bata, mga matanda. Na tayo ang tao ay may sariling pagpapasya. Kaya perfect yung ating illustration ng yung will separate yan. Kahit naintindihan mo yung sinabi, mamimili ka pa rin kung may niwala ka o hindi. At kaya nga po, lagi nabanggit sa inyo, even in the olden times, saka sa ngayon, may tinatawag na witchcraft. Yan po yung medyo hinahak mo na yung will ng ibang tao. Hindi ba yung hinahak? Kasi, hinahak. Sa medyo peke yun eh. Parang hack. Hindi nyo ba yung hinahack? At ang computer. Kunwari, hindi ko alam yung password. Kaso may laging paraan yan. Bigyan ko kayo ng isang example. Pag may yung USB niyan, iba yan, sinasaksakan lang yan. And then, hindi mo na kailangan mag-password. Kasi yung program doon sa sinaksak mo, papakialaman na yung operating system. Malaman nyo tuloy, no? Yung sabihin ng hack. Parang pambahay, may susi. Ang makakapasok lang sa bahay, yung may susi. Eh kung hacker ka, eh may gamit ka pala. Nakakaiba. Wala sa iyo yung susi. Tatlo lang yung copy ng susi. Wala ka nun. Gagawa mo ng paraan yun. Actually, hinahack mo. Okay? Ano tayo napunta sa hacking? Ayun, yung witchcraft, ginagamitan ka ng paraan para magawa nila, gawin mo yung gusto nila na kahit ayaw mo.
Basta parang ano naman tayo, ang daming example niya. Kunwari ikaw, may pera ka pero ayaw mong bumili. Ayaw mong bumili, di mo kailangan yan eh. Ilang beses ka napabili ng di mo kailangan. Pag nakausap ka ng salesperson, di ba? Oh, may pera ka nga, pero hindi para doon dapat yun. Yung sinabi, ay, kailangan mo to, napakaganda nito. Ay, wala na kami, may sale kami ngayon, bukas wala na to. Isipin mo, sayang naman. Diba? May paraan eh. Pero, yung sinasabi natin, hindi yung tama. Basta ganun talaga ang sales eh. Hindi rin. Ang binibenta mo dati may kailangan lang, and then hindi siya makapasama dahil sa binenta mo sa kanya. Again, kung conscientious ka, yun dapat yun. Pero, walang pakialam minsan yung mga ano dyan eh. So, ba't ko nasabi yun? Yun nga, yung parang ina-expect ni Elihu, dahil sa sasabihin niya, automatic, makukonvince yung tao, ay, mali pala ako talaga, tama ka. Hindi ganun eh. Hindi ganun. So, maintindihan nyo na yung mga bata. Ngayon pa lang, reality yun. Hindi binigay sa atin ng Diyos na, kung naunod ka ng Star Wars yun, again, ano naman yun. Patang isip, iba, ginagawa daw nila yun. The Force. Gaganyan lang yun, no? Timpla mo ako ng kape. Opo. Ba't ko ginawa yun? Hypnotism. So, reality yan, hindi totoo yun. Ayun, totoo yun pala, pero hindi natin dapat ginagawa. At nakakatakot yun pag inaral mo yung mga ganun. Sa demonyo yun. Okay? So, pero si Elihu, dahil bata, I believe, marunong to. Kaya medyo nakipag-usap siya sa mga matanda sa kanya. Sino medyo matalino dito? Medyo lang. Ingatan niyo yan. Gamitin niyo sa tama. Okay. So yun nga, ba't siya nagalit? Lest you should say, we have found out wisdom. Ito, magkabutugsong pala to, no? So, parang in-expect niya, dapat na-convince nila sa Job. Pero hindi, kaya galit siya. Kailangan sabihin niya, lest you should say, we have found out wisdom. Ay, galing ko talaga. Biruin mo, napasunod ko itong mga to. Ayan. Si Job, pinaamin ko. Bilis natin. Now he hath not directed his words against me. Sa Tagalog, si Elihu nga kasi hindi daw sa kanya sinabi mismo ni Job yung kanyang mga salita. Oo nga kasi andun ka lang eh. Bystander ka lang eh. Ano na-expect mo? Neither will I answer him with your speeches. Sa Tagalog na naman, yung mga ginamit daw na speech or yung line of reasoning nung tatlong friends, hindi raw gagamitin ni Elihu. Malalaman natin sa mga succeeding chapters. Okay, pero duda ako dun. They were amazed. They answered no more. And they left off speaking. Huminto na yung tatlong friends. Yung sabihin, ba't yung sinasabi pa yun? Obviously, parang ang ano ko dito, basa ko dito, parang may hinaan siya sa tatlo. Okay? Hinaan siya. Kasi, hinaan nyo naman eh. Ako naman ang magsasalita, parang ganun. Nakakaliw to kasi pag iniintindi mo eh. When I had waited, they speak not, but stood still and answered no more. Ganon din yun, hindi na nagsalita. Pero ina-expect ni Elihu, yes, banat pa. Ano kasi siya, nagpa-popcorn siguro siya. Nagsasagutan. Spectate. Naasar siya nung hindi nagawa yung... Siguro, ang opinion niya, mali din si Joe. Naasar siya ngayon. Sa bandang huli na po yung lesson na. Anyway, I said I will answer also my part. I also will show mine opinion. Inuulit lang. For I am full of matter. Ito na. Bakit siya gustong sumagot? Kayo, minsan, lalo pag bata, wala naman naintindihan, pero gusto sumagot. May nag-uusap yung nanay, tatay, yung bata, siguro nasa 10 years old lang. Ba't kaya sila, ano pinag-uusapan nila? Sasagot din ako. Di ba nakakasar yun? Kasi yung usapan, yung mapuputol, tapos
Alam ka na mag-explain ka pa doon sa bata. Oy, sandali. Kasi nasisigawan talaga yun. Hoy, huwag ka sasabat. Nag-uusap yung matanda. Yan. So, alamin natin ngayon, bakit gustong sumagot ni Elihu? Kung sundan niyo pa yung mga sinasabi niya, tansya ko lang siguro si Job, kung si Job ay mga 60, yung French niya ay ganun din. Siguro ito siguro mga nasa 30, ganyan, below. Kasi sinabi niya, you're very old eh. Ang laki ng agwat. Sa palagay niyo, sasagot pa ba kayo doon? May dahilan siya. Tama o hindi, malalaman natin. Ito daw, I am for because I am full of matter. Ano yung matter? Bagay. Ano yung full? Puno daw siya ng matter. And sa panahon actually ngayon, kung may load kayo kasi lagi, pag sa Facebook ganyan, dahil nag-usap dyan, dahil nag-aaway dyan eh. Nakikita niyo ba yung mga gano'n yung nag-aaway? Mumurahan, nasagutan, apektado ng gusto. Ngayon again, ako naniniwala ako, huwag namang bawal yun. Okay lang sa akin yung hindi yung dapat pagbawal. Pero pag may wisdom ka kasi, pipiliin mo rin yung iyong mga sasabihin, kakausapin. Yun ang aking opinion dyan. Eh kaso hindi niya mapigilan daw kasi nga punong-puno siya. I believe talaga may utak din to si Elihu. May doon. Unggoy. And the spirit within me constraineth me. So, familiar yung constraint, di ba? Pag sinabi constraint, panipilit. Obviously, walang pumipilit sa kanya, pero daw, inaramdaman sa loob, parang gusto niyang sumagot. Kailangan sagutin ko to. Kailangan itama ko sila. Walang masama, normal yan, pero minsan, pipigilin yung sarili niyo. Bukod sa mapapasayang yung oras niyo, minsan, ay mali yung expectation natin. Minsan, sa palagi mo, napakatalino at napakatama mo. Pag isang sagot mo lang, bow na sila lahat. Reality is, minsan kahit tamang-tama ka, sakto sinabi mo, yung iba hindi magets, ayaw magets, at aasarin ka pa. So again, hindi yan bawal. Matututo ka naman sa mga bagay na yan. Pero, tandaan mo lang na magandang magpigil din kung kailangan. At again, siya hindi nakapagpigil. Kaya tuloy lang natin din, sabi niya, behold, my belly is as wine, which hath no vent. So, nung panahon po yan, ang wine nilalagay sa bottle nga, tinatawag na bottle. Ano yung no vent? Walang labasan. Hindi ko alam kung coke to, inalog siguro. Sasabog na. Kaya title pala natin, hindi ko nabanggit, no? Bayan, sorry. Title natin ngayon, Job 32 is, It is ready to burst. Subtitle natin is, nakalimutan ko. Sorry. Nakalagay dyan, no? The wrath of a young wise fool. The wrath of a, wise fool? May wise fool ba? Yung wise, naka-quote. Okay, wise siya eh. Pero fool. Gusto baliktad yun Yun nga, kasi mukhang wise. Pero ultimately, he is a fool. So yan, sasabog na. Sasabog na. Ayan na nga, sumabog na nga. 6 na chapter ang i-occupy ni Elihu. So, ito na. Meron bang panahon na tayo dapat sasabog na tayo? Parang kailan na nabanggit din natin to, di ba? Sasabog na ako. Basta ikaw, sumasabog ka minsan eh. Iba naman yung controlled, yung kontroladong pagsabog. Walang problema doon. Men? Yung sasabog mo nga, hindi mo pigilan. Sino bang, diba lahat tayo nag-CR? Walang problema, lahat tayo nag-CR. Ang problema pag hindi mo kinontain yan, alam mo naman na madalas kang magganyan. Alala ko talaga sino ba yung... hindi, wag na yun. Kasi yun, dapat, kahit saan lugar may CR eh. Dapat. Kasi nga ang tao busy. So, ang lesson dyan, i-manage mo yung sarili mong, ano ba yung sumasabog sa atin? Yan, katulad nung kailangan mag-CR. Pangit eh, no? Pero,
Pero normal kasi yun. Ganon din yung opinion natin. Lagi, again, mga bata, gano'n na, pag usapang matanda, kunting pasintabi lang, pwede ka mag-observe, tatalino ka pa. Observe ka lang. Pag uwi nyo, saka ka ano, ba't gano'n, ganyan? Tatalino ka pag gano'n. Pag ikaw yung gusto mo laging makialam, mapahiya ka pa. At pag iba, pag napahiya, pero ayaw magpakorek, sasaan ta dito? Sasakyan mo yun, or pagpapatuloy mo pa rin yun. May mga gano'n, may mga prideful na tao. Pag napahiya, lalong napahiya, lalo niyang paglalaban nyo para hindi nga siya mapahiya. Alam mo yun? Mali o ano, basta ayaw kong pahiya eh. Sabihin, mali ako. Eh, paano kung mali ka talaga? Ano yung better ngayon? So, kung hindi ka nag-burst, hindi ka nagsalita, hindi ka napahiya, mas madali mag-adjust. Amen? Para lagi sasabi sa inyo sa doktrina. Yung iba kaya hindi na makatpa sa creative doctrine kasi nagturo na rin sila, hindi pa naman nila master yun. Talaga namang medyo mahirap na topic yun. Ba't mo kailangan magsabi na ganito mangyayari? So, kung nakinig ka muna, madaling mag-adjust. Ganon din kayo sa kaligtasan. Man, lalo mga bata, sa inyo to eh. Hindi mo kailangan magsalita kung hindi mo alam sigurado yung sinasabi mo. Mga soul winning, tinuturuan kayo mag soul winning, pero lagi ko sinasabi siya, pag hindi mo alam, maging totoo ka. Yan ang pinaka-foundation natin. Si Jesus nga yung katotohanan na daan at buhay, tapos sisinungaling ka. So siguraduhin mong, and then yun nga, so bakit, paano hindi sasabog? Medyo nabanggit ko na pala na i-manage mo. Kung alam mo ang tao is, of course, kumain ka ngayon, mamaya, kailangan mo mag-unload. Amen? Uminom kang marami, mamaya kailangan mag-unload. So, ganun din. Alamin mo kung saan mo i-unload yan. Hindi yan parang sasabog kasi kumukulo. Yun yung nabagyan natin last time ata, di ba yung kumukulo? Pastor, kumukulo na yun. Yung vent na tinatawag, alam nyo ba na ginagamit sa atin ngayon yan? Pag nag-ventilate ako, ano yung sabihin nun? Nag-ventilate. Ano yun? Ventilator. May mga taong sasabog na ang gagawin yan, lalabas muna. Di ba, mag-ayosi. Ano naman yan? Iba naman, maghahakot. Usap tayo. Ano pag-usapan natin? Basta, gusto ko lang ng kausap. Doon na magsasabi yung, nagkasama kami ng loob. Vent out. Yun eh. Sige. Ay, madadamay ka ngayon. Wala ka namang kinalaman. Eh, bakit nga? Hindi, kasi sasabog na ako eh. In the first place, ba't ka sumasabog? Ba't ka kumulo? Hindi mo kailangan sumabog kung hindi ka kumukulo. Ibig sabihin, namamanage mo agad. Parang sasakyan din. Alam nyo ba na napakainit ng loob ng makina? Ba't hindi sumasabog? May way silang cooling system na tawag doon. Alam mo mekaniko yan, di ba? Ako natutunan ko rin kasi pumutok yan. Naputokan ako eh. Pumuputok pala sasakyan. Hindi mo. Eh, tubig lang yung nilalagay ko. Kinakalawang pala yung pag tubig lang. Dapat palibasa kasi yung mga jeep dati. Okay lang yung tubig. Kaso pag nagbara pala yung kalawang, hindi makadalo yung tubig, hindi ngayon lalamig, mag-iinit. Ganon na ganon. Pag wala kang wisdom, asarin ka lang, sabog ka lang. Hawakan mo yung kamay. Hawakan mo yung tenga. Ganyan ka lang. Tikon ka na agad. Ano ba yun? Inaasar ka lang nun eh. Ayun po siya nasabi ni Jesus na pag binigay sa yung pisngi mong kabila, bigay mo pa yung pisngi. May sabihin, hindi kayo madaling ma-offend. Talino po ang kailangan mo dyan. Dapat basang-basa mo na yung tao. Insecure lang to, madalas ganun yan. Insecure lang to, nainggit lang sa akin yun. Ba't ito mapatulan? Eh, duwag ka eh. Ba't kailangan mo magsuntukan? Kung kailangan, sige, pero yung inasar ka lang. Parang kahapon nga. Ano ko doon sa ewan? Saan tayo? Yan. So, ayun na yun. So, dapat meron tayong ventilation. Ibig sabihin, kung may gumukulo, palabasin mo. Hindi mo kailangan magmura, di ba? Wala magmura, di mo wala mang-away. Di ba mag-sorry pag gano'n? Ay, sorry nasabihan kita na. Wala, nasabi mo na eh. Ibig sabihin, yan pala yung tumatakbo sa utak mo, sa puso mo. Nagmura ka, ganyan ka, sabi mo ay sorry. Kaso nasabi mo na yan eh.
So, yun ang lesson doon mga bata. Hindi mo kailangang magsumabog kasi namamanage mo yung galit mo. At yun nga, paano mamalis yung galit? Pastor, emotion yun eh. Ano example? Yun ako example ko. Nag-solve ka, inaasar ka. So, parang hindi ka sasabog, intindihin mo. Ano bang senaryo dito? Bakit niya ako inaasar? Wala akong ginagawang masama, inaasar ako. So, pag alam mo yung nangyayari na, either insecure yun, pag naintindihan mo na insecure yun, wala lang magawa, or na-convict ko na rin sa ginagawa mo, hindi ikaw yung kukulo dapat. Pwede mong observe yun, yung galit niya, galit mo, hindi ka nga magagalit eh. Ay, sabi sa Psalms 119, 165 ba yun? Sabi doon, great peace have they which love thy law, and nothing shall offend them. Ganda nun eh. Kasi talino mo, ibig sabihin, nakikinig mo lang, okay. Ba't siya nagalit? Na-process niya eh. Nalaman niya, advance. Alam natin pag may kaibigan, meron tayong kasama sa bahay na bata. Yung mga bata, hindi niya kontrolado yan. Pero habang nagmamature ka, nakokontrol mo, namamanage mo. So, ganun dapat tayo. Again, yun na yung mali ni Elihu. Handa ko hindi siya mapansin ng Diyos, tsaka ng mga yung mga tanda. So, pahiya siya. Anyway, I will speak that I may be refreshed. Yung mga yun, kailangan mo magsalita para ako yun, ma-refresh. So, talaga kumukulo. So, pag hindi ako nagsalita, nasabog ako. Yun ang mali mo. Okay? And I will open my lips and answer. Let me not, I pray you, accept any man's portion. Ito yung matindi, medyo nagbibintang pa siya. Kasi sinasabi niya kasi dito, gusto niya na sigurong sagutin talaga ito sila Job at friends. Pero alam niya na mababastos itong mga to. So, namimili siya, sasagot ba ako? Sasagot ba ako? Hindi. Sasagot ba ako? Hindi. Sasagot ba ako? Hindi. Eh, kumukulo nga ako eh. Sasagot ako. Kaya ginagawa niya, by the way, maraming gumagawa niya. May sasabihin ako siya, huwag kang magagalit ha. Gumagawa siya, huwag kang magagalit ha. Huwag kang oo doon. Diba? Kasi huwag kang sabi mo, hindi ka magagalit eh. Tingnan mo si Solomon. Alala ko si Solomon eh. Sabi nung, si Adonijah ba yun? Yung humiling kay, sa nanay niya, si Bathsheba. Adonijah ba? Adonijah yun, di ba? Anyway, kung siya yun, basta A yun. Kapatid ni Absalom yun. Anyway, sabi ni Bathsheba kay Solomon, sabi ni Bathsheba, may hilingin ako sa iyo. Ano sabi ni Solomon? Eh, matalino siya eh. Eh, nanay niya yun, sige, kahit sabihin mo, hindi kita, sabi niya, I will not say nay. Hindi ako magkasabing hindi. Pero nung nalaman niya nung hinihingi, yung babae, yung Shunammite, sandali, mali yun ah. At nangihingi yung kalaban niya pa. Kapatid niya, political, yung gusto maghari nung una. Sabihin, sandali, foul to. Oh, ba't sinabi niyang hindi? Kasi matalino siya eh. Hindi tayo dapat sasabi, manumpa ka, huwag kang hindi. Tapos i-offend mo siya ng gusto, ganon. Huwag kang hindi nung una, parang lang, huwag kang hindi. May konting kahilingan lang ako. Huwag kang hindi Huwag kang oo, hindi mo pa nga alam eh. Eh pag umuo ka, sige, hindi. Akin na lang yung cellphone mo. Kailangan ko eh. Sandali, kailangan ko rin to eh. Sinabi mo, huwag kang tatanggi. Mga bata, hindi nyo kailangan ay, hindi ko sasabihin sa'yo, tatanggi ka eh. Di wag. Kung may kailangan eh. So parang ganun sinasabi ni Elihu. May gagawin siyang mali, hinahanda niya na. Kinukondisyon niya na yung ibang tao na huwag kayo magagalit sa akin, gagawa kong mali. Huwag kang magagalit let me not accept any man's person. Sa Tagalog po, yung accepting of man's person, yung dahil lang matanda ka, dapat ikaw ay mausunod. So minsan tama yun. Pero minsan, normal lang na, di ba? Galangin yung matanda. Di ba? So again, mautak tong si Elihu pero mali pa rin. Kaya inaaral natin, kaya naintindihan natin na gayahin yun. At kung sakaling ginagawa sa atin yung ganyan mga manipulation, hindi mo kailangang maging biktima. Amen? Ganda, di ba?
Neither let me give flattering titles unto man. Di wag. Parang sinasabi niya, wag mo kong hayaang mag-flatter. Di wag. Sino ba nagsabi mag-flatter ka? For I know na hindi ko kaya, hindi ko alam yan eh. Ang galing. Hindi ko alam yan eh. Bakit mo sinasuggest? Huwag mo nang gawin yung mali. Ang maganda example dito. May oras pa kasi tayo eh. Ito madalas sa atin soul winning, ganyan. Sabi, ayoko ng debate. Ayoko din nun eh. Hindi, huwag natin pag-usapan niya kasi ayoko ng debate. Ayoko din. Ba't mo parang sinasuggest mo ako yung gusto ng debate? So, Yano ka, tsaka kay James White. Ako, hindi ako niya. Soul winner ako eh. Gusto kong maligtas yung tao eh. Pakita niyo yun. Hindi, ayoko na. Tinatanggihan niya, dinidismiss ka lang nun. Pero, ayaw niyang magkaroon ng parang burden sa kanya. Ay, dinismiss mo yung kasi ayaw mo ng usapang Bible. Hindi, kaya ako dinismiss yun. Kasi ayoko ng debate. Parang siya dinidebate ako. Ang dalas niyan. Huwag kayong papaganon kasi nga tayo, hindi naman tayo gusto ng debate. Pero kailangan pa natin mag-usap. Paano mo i-say siya sa kanya yung gospel kung hindi mo makakausapin? Eh baka ganyan isipin niya, mali siya dun eh. Siguraduhin mong hindi ka mali doon sa bagay na yun. Ngayon kung mali siya sa bagay na yun, nag-a-assume siya, tulad ginagawa ni Elihu, siya yung mali doon, siya yung may fault, and then therefore siya yung may, sabi natin may burden of hindi proof eh, pero siya yung wala naman akong gustong, nesyaran lang kita, hindi naman tayo pipilitin. Aakusahan mo pa ako nakipag-debate. Huwag mong ilagay sa sarili mo yun. Sa English kasi, don't put it on yourself. Ibig sabihin, hindi mo kasalanan na inisipan ka niya ng mali. Yun. At ginagawa ng tao yun. Mag-iingat tayo doon. Kung sakaling gawin sa iyo yun, alam mo na. Nag-isip lang siya na nag-assume. Either nag-assume siya, mali yung pangunawa niya, or sinasadya niya talaga. Hindi niya na iniisip na gusto mo makipag-debate. He's putting words into your mouth. Yun ang ginagawa niya para tuminto ka na. Umalis ka na. Yun. So, obviously, bitin tayo dito. Pero yung introduction pa lang, meron ng mga tayo. For I know not to give flattering titles, in so doing, my Maker would soon take me away. So, parang sinasabi niya, takot sa Diyos. So, tama naman. Pero okay, wala sinabi si Job na i-flatter mo siya. Ikaw lang nag-iisip nun. Boom! Anong title natin? I am ready to burst. It is ready to burst. Sabog na ba? Hindi kailangan sumabog. By the way, bukod sa, ano ba yung disadvantage pag sumabog yan? Or medyo sasabog pa lang? Usapan natin. Diba sabi nila yan, pag-wiwi, di ba? Yan ang pag nagpipigil ka, ano nangyayari? Okay lang eh, mamaya, naman ako eh. Kasi may mga naiipon, di ba? Nadadamage po yan. Either sa dito, or ganun din dito. Or dito. Pag nag-iisip ka ng, may sasagot ko dito ako, pag nag-fish ako eh. Lalo pag, funeral, di mo kilala. Binabasa ko yung mga mukha ng iba. Yung mga ganun, nag-aabang na. Okay lang. Sabihin ko sabi ko sabihin. Wala naman. Pero ikaw yung ngayon, Pastor, ikaw, kunwari, sa Soriano, nag-face, una, hindi ako makikinig. Kaya online, dun lang ako. Kaya again, inaalam ko din yung dapat sagot doon, yung katotohanan, behind that. Therefore, hindi ako sasabog. Tatiming din ako, in a way, nakakaasar, lalo pag false teaching eh. Alam mo na ang dami na damage. But still, ano yung comfort natin doon? Hindi na in-expect ng Diyos, iligtas mo lahat ng tao ngayon na. Never. Never. Sabi niya sa Revelation pa lang eh. Patapos niya, sabi niya, let the unjust be unjust still. Yun ang sinabi niya, last chapter, last verses na to eh. Ibig sabihin, hindi tayo in-expect ng Diyos na iligtas natin lahat ngayon na. Saan na ba yun? Yan. Yan, no? So sabi dyan, ligtas sa atin lahat, mga tayo ng kausapin ang presidente at para maligtas. Kasi by faith pa rin yan eh.
Pag kinausap yung presidente, dapat maging baptist tayo. Si ano, parang gusto ng gano'n ang gawin. Alam niyo ba yung ginagawa ni Abante? Gusto niya sulong. Pilitin natin ang Bible. Basahin yan. Eh tayo, yan din ang tinuturo natin na basahin, pero hindi mo ipilitin. Ang laking pagkakaiba nun. Parang Baptist Day. Ano yun? I believe yung Baptist ang pinakamalapit sa Bible. Pero hindi mo kailangang ilathala yan. Hindi mo kailangan, ano yun? Insecure ka ba, Abante? Nangyayari na nga eh. Nagagawa, nagagampanan na Kristyano matagal na. Simulat sa pool. Kung ayaw ng iba, huwag nila. Huwag mo silang pilitin. Pag pinilit mo sila, hindi pa nananampalataya, tinako, para ka rin Catholic. Para ka rin Muslim nun. Ngayon sinabi dyan, no? Patapos na yan. Dapat maligtas na. Dapat, sana. Pero hindi in-expect tayo ng Diyos. Hindi in-expect ng Diyos tayo na gano'n. So, gano'n din. May kapayapaan ka pa rin. So, ginagawa mo lang tama. Sinasabi yung tama. Hindi sila maligtas. Well, yun talaga. It's their fault. It's on them. Man, so hindi ka sasabog ngayon. Diba? Iba na, gusto mag-soul winning araw-araw eh. Pupunta ka sa impyerno. Mga ilang buwan, ano ka na nun? Sabog ka na nun, burn ka. Tayo, napansin nyo, hindi ganun, diba? Once a week, twice a week, maximum. Trabaho naman. Diba? Pamilya naman, pagkain naman, kasiyahan naman. Then soul winning ulit. Hindi yung i-burn mo yung sarili mo. Patulad kahapon, sabi ko, ayoko pa, gusto ko pa isa. Uy, may sumagot. Sumingit naman, wala talaga. Sabi ko, uwi na tayo. Wala eh. Amen, don't be Elihu. But anyway, tutuloy natin si Elihu. Pero sana nandahan niya ito na, no? Medyo detalye tayo doon. Okay, let's pray. Lord, salamat sa iyong mga salita, Panginoon. Ay even sa ganitong bahagi ng Bible, Panginoon, saan seemingly parang walang makukuha dito, but meron. Of course, yun lang, medyo mas alam namin dapat yung context, hindi lang ng book, hindi yung buong Bible, Panginoon. I pray, Panginoon, bawat isa. Illustrate kanina, Panginoon, matakpan yung mga dapat matakpan, maayos, mapagandaan, Panginoon, in terms of knowledge and skills and understanding, Panginoon. Mga pwedeng gamitin later ng kalaban against us, Panginoon. So I pray na tulungan yung bawat isa, Panginoon, even mga ganun topic, makuha namin yung mga lesson, Lord. Magamit naman natin sa ibang application to, Lord, even. So, di kayo manghinayang, magpatuloy lang bawat isa. Yung mga, yes, unahin pa rin namin yung mga mas importanteng topics, Panginoon. But, alas naman yan, na-cover naman. So, I pray, again, kayo po magtuturo sa amin, paano apply yung mga salita niyo, Panginoon. Salamat dito sa libro ng Job, Panginoon. So, ilang po, Lord, kayo magpalas for the rest of the week. Mag-ingat sa bawat isa kayong malaw natin. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.